Tong babaeng ito late lang nagde-deliver ng pagkain. Kaya pinarusahan siya ng presidente. Pinakasalan siya ng presidente bilang parusa. Manyak nga ba ako? Asawa ko, lumalabas, noong nakaraang mga araw. Si Tintin ay nagcamping. Hindi inaasahan, nakilala niya ang presidente. Hinabol ng mga kaaway ang pangulo. HMMA. Doon ka humabol. Nakita mo na ba ang tao? Anong nangyari sa'yo? Xing Chen. Bilisan mo. Xing Chen. Sino ka? Ako ang asawa mo. Tawagin mo akong asawa. Bilisan mo. Kung hindi ka sisigaw, sasama ka sa akin sa impyerno. Asawa ko. Sigaw ka. Asawa ko. Naku, baka nasa loob. May ginagawa ang mag-asawa. Doon nyo hanapin. Maganda ang pagsigaw mo. Ang galing-galing mong artista. Baliw naman niya. Ikaw lang ang tao sa buong mundo na may lakas ng loob na sampelen. Ako sa mukha. Pero ayos lang. May utang ako sa'yo. Kunin mo ito. Pumunta ka sa Longdo Building para sa akin. Bibigyan kita ng kabayaran. Xing Chen. Ayos ka lang ba? Hoy, Xiao. Maaaring talagang nakatagpo ako ng pervert. Malugod na tinatanggap si Xiao Ye. Xiao Ye, ang babae na ito ay naghahanap sa iyo. Sabi niya ay isasampal ka ng kaso dahil sa panghahalay sa gabi. Medyo interesante. Balak ko sanang patayin siya. Ngunit napansin kong may singsing ka sa kanya, kaya't hindi ko siya maaring galawin. Yung batang babae ay nagde-deliver ng pagkain lately. Nagbibigay siya ng pagkain. Siya ay isang estudyante sa Dragon City University. Lubhang mahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya. Naghahatid siya ng pagkain para makaipon ng pangmatrikula. Kuya, malaking problema. Umakyat ka na at tingnan mo. Ano iyon? Naghanap si nanay para sa iyo ng 30 dalagang may kaya. Para sa iyo ngayon, dapat may mapili siyang mapapangasawa sa kanila, para hindi masayang ang pagod niya. Ayoko sa mga babaeng pangkaraniwan lang. Ano bang tipo mo? Array, mau-overtime na tayo. Halika na. Kuya, seryoso ka bang sasama ka para pumili ng mapapangasawa? Mag-order na lang ako ng pagkain. Di ba may Michelin chef sa taas? Bakit mag-order pa rin ako ng pagkain sa labas? Dumating na si Lord Xiao. Xiao, ang tamang oras ng pagdating mo. Tingnan mo nga, lahat ito ay galing kay mama para sa'yo. Maingat na pinili para sa isang dalagang may mataas na uri. Ginoo Xiao. Ako si Chichi mula sa pamilya Yu. Narito ang aking impormasyon. Ginoo Xiao. Ako si Xiao Meng mula sa pamilya Shu. Narito ang aking impormasyon. Umalis ka. Huwag nang mangyari ulit ang ganitong bagay. Ikaw, nakalimutan mo na ba ang hiling ng iyong ama bago siya pumanaw? Ang gusto niya ay magpakasal ka na agad. Sa itsura mong iyan, gusto mo bang mamatay siyang hindi nakikita yon? Dahil lumipat ka na sa bahay na hiwalay sa inyong ama, wala na akong masasabi. Hello, sino sa inyo ang umorder ng milk tea? Kaya pipiliin ko ang isa na gusto ko. Pipiliin ko siya. Siya ay isang nagde-deliver. Oo nga. Bro, baliw ka na. Ikaw, sira kang baliw. Nagkita na naman tayo. Asawa, huwag kang magkalat, Mo Xiao.
Hindi ako nagkakalat, nakapagkasunduan na tayong magpakasal. Kuya, ikaw pala. Ang may singsing na kayang kontrolin ang lahat ng puwersa ng Longsheng. Para sa babaeng ito. Kaya ikaw pala si Mo Xiao. Hayop ka. Kaya ikaw pala si Mo Xiao. Bakit ginawa ni Tatang Jiang yun? Oo nga, Tay. Tay, anong nangyari sa iyo, Tay? Mga bituin, nagtangkang magpakamatay ang tatay mo dahil sa pressure. Salaan ang lahat ng mga mako. Itong kapitalistang kumakain ng tao at hindi nag-iiwan ng buto. Tama na, darating na ang tao. Nabaliw ka na. Sasaktan mo ang kuya ko. Patay ka na. Sana noon ko pa alam na ikaw pala yon. Dapat noon ko pa sinama ang sarili ko sa kamatayan mo. Array, array, array. Ikaw, patay ka sa akin. Ito ay ang namumuno ng Moismo. Kaya mo lang suot yan. Allergic ako sa mga basura. Layuan niyo ako. Kung hindi, sisirain ko ang inyong ancestral grave. Walang hiya. Ano ka ba? Nangangahas ng insultuhan ang aming pamilya. Kuya, ano ang gusto mong mangyari sa kanya? Gagawin ko na ngayon. Tapos na, tumawa ang kuya ko, gusto niyang pumatay. Ngayon, dumating, ipagutos na. Oo, gusto ko siyang pakasalan. Sige. Ha? Tingnan ninyo, may kumakain. Nang 2 manto lang. Sinasabi ko nga siya yung tao sa internet, matagal nang sikat, na tinawag na pinakamahirap sa kolehiyo. Siya. Jiang Xingchen, tapos ka na. Hinahanap ka na ng principal. Nabalitaan kong may malaking problema ka na. Isang mahirap lang naman siya. Anong malaking problema ang kaya niyang magawa? Baka naman dahil sa sobrang kahirapan. Nang hold up siya sa kalsada. Ha ha ha. Jiang, estudyante, sa wakas, natagpuan na kita. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Mahal na punong guro. Hindi ako ang punong guro. Simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng paaralang ito. Ito. Magandang araw po, Principal Jiang. Ano ba talaga ang nangyari? Gusto mo ba? Regalo ko ito sa iyo. Ikaw na naman, parang multo. Ano, magaling ang performance mo. Ang pondo ng inyong paaralan sa susunod na, 50 taong pondo. Ako ang sisigot. Salamat, Ginoong mo. Salamat, Ginoong mo. Parang, hindi ka gaanong apektado. Mukhang hindi ka naman. Gustong gusto ko ang red jalong ito. Gusto mo ba ito? Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin, basta, mayroon sa mundong ito. May dadala ko ito sa harap mo. Hindi ko ito kailangan. Dalhin mo ang iyong mga bagay, at pati na ang iyong sarili. Umalis ka rito, naglakas loob kang makipag-usap sa akin. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi ako naniniwala, na sa mundong ito, ay may mga batang babae na hindi mahilig sa pera, kung meron man. Iyon ay dahil sa akin, na hindi sapat ang ibinigay ko, kahit gaano pa karaming pera mo. Iyon ay maruming bagay, marumi. Hindi ako naguguluhan, sa relasyon ng lalaki at babae. Kung ayaw mong maniwala, maaari kitang samahan para mapatunayan mo. Ayoko. Bitawan mo ako. Mo Xiao, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw. I can't stay away from you. I can't stay away from you. Ano ba ang gagawin mo? Ipinagbabawal ang ginagawa mo. Hindi ba sinabi mong marumi ako? Pinapakuha kita ng produkto. Iyan din ay ipinagbabawal. O baka may iba kang naiisip. Mga dumi na hindi ka aya-aya. Hindi ko sinasabi na marumi ka. Marumi ang perang hawak mo. Hindi gagawa ang angkan namin ng ilegal na gawain.
Pero ikaw ay kapitalista. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo para pumatay. Kailangan mo lang gamitin, ang iyong dila. Maraming tao ang mawawalan ng pamilya. Dahil 2 taon na, dahil sa kaunting higwaan sa interes, sinira mo ang buong industriya. Ang tatay ko ay nagpagod sa kanyang negosyo, na nawasak mo lang ganun. Ang tatay ko ay hindi nakatiis sa pressure, at sa huli ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. At ang nanay ko, dahil sa pagkawala ng tatay ko, sa huli ay naging malungkot at namatay. Ginoong Mo, salamat sa iyong tulong. Wala na akong pamilya. Sa loob ng 2 taon, araw-araw akong umaasa sa pagde-deliver ng pagkain para mabayaran ang utang ng aking ama. Pasensya na po. Anong silbi ng pagpapaumanhin mo ngayon? Wala na itong saysay. Ikaw ay nasa tuktok ng bundok. Isang salita mo, ang nagpasimula ng financial tsunami, na nakaapekto sa aking pamilya. Ito ay isang baha na hindi maiiwasan. Marahil wala kang kasalanan, ngunit ako, talagang galit sa iyo. Kuya, ang mga regalo at pang-akit mo. Hindi pa rin nakuha ang batang babae. Ngayon, tumahimik ka. Ay naku. Ang prutas na pinilit ay hindi matamis. Kuya, baka mas mabuti na lang na huwag na. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung matamis o hindi? Nandito na. Pasensya na, Ginoong Xiao. Hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo? Naghahanap ka ba ng panganib? Pasensya na, ikalawang Ginoo. Nagkamali ako. Kita mo, malinaw na. Sadyang ginawa ko ito. Tawagin ang tao. Sige na. Ngayon, maganda ang aking pakiramdam. Umalis ka na. Bilog ang swerte mo. Ngayon, ihanda mo ang handog. Kailangan ko ng 3 tagapag-ugnay at 6 na handog. Kailangan ko siyang pakasalan ng marangya. Kuya, ikaw, ano bang gusto mo sa babaeng yun? Gusto ko siya. Tawagin mo akong asawa. Hala, tingnan mo itong bulaklak na inaruga ko, tita. Ito ang ipinasa kong pangkabuhayan sa buwang ito. Ito na ang perang ito. Ito na ang kabuuan ng aking sweldo sa buwang ito. Sinasabi ko nga, Xingchen, bakit ka araw-araw naabala sa pagde-deliver ng pagkain? Para sa ganitong kita, mas mabuti pang maghanap ka ng matandang lalaki at magpakasal na lang. Nandito na. Ano ito sa inyo? Anong nangyayari dito? Gusto ni Ginoong Xiao na pakasalan si Ginang. Jiang, ito ang handog para kay Ginang. Jiang, handog. Hindi alam ni Ginoong Xiao kung sino ang babayang Jiang na pakakasalan. Hayaan siyang dalhin ang perang ito. Huwag nang mangarap, hindi ko siya pakakasalan kailanman. Anong ginagawa mo? Ikaw na tanga. Sino ka para maitin si Lord Xiao? Ang panliligaw niya sa akin. Sigurado ka bang ang mga iyon ay para sa iyo? Anong tono ilan? Jiang Shenshen, may sakit ka ba ha? Pinagkalat mo ang regalo ng iyong kapatid na babae sa lupa. Hindi ka ba nag-isip? Sa tingin ko, naiinggit lang siya sa akin. Dahil ang mga regalong ito ay sayo. Kaya 3 araw mula ngayon, ikakasal ka. Nais ko sa inyo ng 100 taon ng magandang pagsasama. Sa buhay na ito, sana'y hindi na maghiwalay. Anong klaseng asal ito? Mukhang kailangan mo talagang ayusin. Ay naku, sige na, sige na, sige na. Ito, abe, anong silbi ng pananakit sa kanya? At saka, nasira mo na ang mukha niya. Paano mo ito ipapaliwanag kay Ginoong Joe? Ay naku. Ay, ha. Ay, naku. Xingchen, ay naku. Kanina, si Tia, medyo na-excite. Huwag mo na lang isama sa loob. Xingchen, huwag kang maingit, ang ate mo, tita. Para sa kanya ay humingi na rin ako ng isang magandang pag-aasawa. Yung sa likod ng kanto, yung tindahan ng mga antik, kilala mo si Lolo Joe, di ba, nanay? Ipapakilala mo siya kay si apo ni Ginoong Joe. Hindi apo ni Ginoong Joe, kundi si Ginoong Joe mismo. Tinyo, gusto mo akong ipakasal sa isang 70 taong gulang na matanda. Tinyo, gusto mo akong ipakasal sa isang 70 taong gulang na matanda. Xingchen, huwag mong isipin na matanda na si Joe. Pero ang katawan niya ay matibay pa. At saka mayaman siya. Handa siyang magbigay ng 800,000 na regalo para sa kasal. Sabi mo, gaano kayaman, na lalaki ang mahahanap mo. Hindi ako magpapakasal. Huwag na kayong mangarap pa sa akin. Xingchen.
Ang dowry ni Lolo Joe, dumating na noong nakaraang mga araw. Paano naman ninyo masasabing, hindi ako magpapakasal, kayo ang tumanggap ng pera, bakit kailangan kong magpakasal? Hindi pa ako magpapakasal, sasabihin ko sa'yo, sa pamilya namin, wala kang karapatang tumanggi. Ibigay mo ang lubre, anak, sige po, nanay. 3 araw mula ngayon, ang pamilya Jiang namin, ay may doble kasiyahan. Maligayang pagdating. Sa buong mundo, napakagaling ng anak nyo, Huyuan, na nakapag-asawa ng mayamang pamilyang mo. Malapit na kayo, umangat sa buhay. Sana nga'y maging totoo ang sinasabi mo. Tara, hahaha, nasaan na kaya si Xing Chen? 2 magandang balita nga ito. Si Xing Chen, maganda rin naman ang napangasawa niya. Ano, si Xing Chen ay ikinasal sa akin. Siyempre, maganda ang napangasawa niya. Ikakasal ako sa'yo. Ikakasal. Paano? Hindi ba ako mukhang bagong kasal ngayon? Mukha. Siyempre, mukha. Kailangan talaga, di ba? Narito na ang bagong kasal. Anong nangyayari dito? Huwag kayong magalit, mga kaibigan. Ang anak naming si Xing Chen ay kamakailan lang may konting sama ng loob. Ayaw talagang dumating. Mas mabuti pang maging maayos ka ngayon. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Ayaw niyang pumunta ngayong araw. Bakit? Pakakasalan mo ako. Hindi ba't ito'y magbibigay ng paakit sa iyo? Ginoong Joe, huwag po kayong mag-alala. Si Xing Chen, hindi pa niya alam ngayon. Kamusta ka? Ha. Oo naman. Siyempre, tumatanda na. Alam na ang sakit ng tao. Ay. Lumapit ka. Hayaan mong alagaan kita ng mabuti. Pero na. Umalis ka. Lolo, Ginoong Joe. Ang likod ko, okay ka lang ba? Ako, ang likod ko, Jiang Xing Chen, ang lakas ng loob mo. Makasal ka sa aking lolo. Ito ay iyong nakamit na biyaya. Hindi alam ng batang ito ang mga alituntunin. Parusahan mo siya. Ikaw ay magiging babae ni Joe Tao. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang mga alituntunin. Karapat dapat sa kanya. Ginoong Joe, tama na iyan. Kailangan pang dumating ni Ginoong Xiao para pakasalan ako. Kung makita niya ito. Napaka hindi maganda naman. Tama ka dyan. Hilahin siya sa likod. Hindi. Huwag ka nang magmatigas pa. Hindi ka na makakatanggi ngayon. Ikaw ay manugang na namin ng pamilyang Joe. Huwag mong isipin na may tutulong sa iyo rito. Sino ang nagsabing walang tutulong? Master Xiao, dumating ka na pala. Ano ba to? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ginawa ninyong sirain ang engagement ng kuya ko. Huwag ka nang magalit, sir. Sila ay tinuturuan lang ng leksyon ng isang tanga. Tanga. HMM. Siya nga. Itong tanga na ito, hindi niya alam ang kabutihan. Ipinakilala siya ng mga magulang ko kay Ginoong Joe. Napakabuting asawa. Ayaw pa rin niyang magpakasal. Si Ginoong Joe ay... Ako nga. Katatapos ko lang ayusin ito. Tungkol sa asawa, pasensya na. Oo, Ginoong Xiao. Katatapos lang namin ayusin ang kaunting usapan sa bahay. Natawa ka pa namin. Ginoong Xiao, itong gago. May mas malala pang nangyari. Noong isang araw, yung dinala mong pamana sa akin, tinapon na niya. Talagang, wala siyang respeto sa iyo. Kailangan mo siyang parusahan ng mabuti. Ayos lang. Tapos na. Nakangiti ang kuya ko. Magsasagawa na ng krimen. Nakita mo ba, Jiang Xing Chen, malapit ka nang, gawin ang iyong ginawa, nagbayad na ng halaga, ay naku, nainis si Ginoong Xiao, wala nang pag-asa si Jiang Xing Chen, karapat dapat siya, sino bang nagpa siya na hindi magpakabait, ayos, Ginoong Xiao, oh, saktong-sakto na matututo ka sa kanya para sa akin. Jiang Xing Chen, kung hihingi ka sa akin ngayon, maaari kitang tulungan. Bakit parang ang tapang mo sa harap ko? Bakit sa labas? Napag-iinitan ka ng ganyan? Tawagin mo akong asawa. Tutulungan kitang. Putulin silang lahat. Fortuna. Ginoong Xiao, hindi mo ba naman gusto itong handal na babae? Ayaw mo na ba sa akin? Kailan ko ba dapat ipagdiwang ang iyo? Pero ipinadala mo na ang handog sa bahay ko. Pwede mo bang tingnan muna ang salamin? Bago ka magpanggap, ang handog na ito ay para kay Jiang Xing Chen. Ano?
Tapos na. Siya ang talagang babae na gusto ni Shoye. Ay naku, Shoye, hindi ko alam ah. Oo. Sila ang lahat. Kailangan nilang ipilit na. Si Jiang Xingchen ay pinakasalan ako. At niloko pa ako ng 80,000 halaga ng dote. Ikaw, matandang walang kamatayan. Siyang totoo, matandang ito, na matagal nang nakatutok kay Jiang Xingchen. Wala namang mabuting tao dito. Yuan Qing. Ihampas niyo siya sa labas. Ay. Xingchen, tulungan mo kami. Xingchen, ay naku, Jiang Xingchen, magsalita ka na. Sandali lang. Hindi ko na kayang tiisin. Hindi. Gusto kong gawin ito ng sarili ko. Bitawan mo ako. Jiang Xingchen, nag-aaklas ka na. Jiang Xingchen, nag-aaklas ka na ah. Ako ang iyong tiyuhin. Alam mo namang tiyuhin kita. Kaya mo akong ipinagkasal sa matandang iyon. Walang moral. Gawaman sa pera. Napakawalang hiya. Kuya, ang ate ko, ang sama ng ugali. Gusto ko nga ang ganoon. Manyak at mapanghalik. Kamusta ka na? Nasaktan ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala kang pakialam. Yuan Qing. Maghanda ng sasakyan papuntang ospital. Oo, bitawan mo ako. Hindi ka rin naman mabuti. Sira ulong baliw. Ang bibig mo ay magsasabi ng mga salitang ayaw kong marinig, kaya kailangan itong pang-iyan. Ginoo, kailangan mong tanggalin ang iyong gilsa. Kailangan kong maghubad. Kailangan ba ring tingnan ni Ginoong mo? Marami pa akong pagkakataon sa hinaharap. Dahan-dahan lang. Doktor, maaari bang ipahiram mo sa akin ang telepono mo para makatawag sa kaibigan ko? Salamat. Hello, Xiao. Pumunta ka na sa ospital para sunduin ako. Ang sugat mo, nakuha na ba talaga? Okay na, tara na. Binibining Jiang, matagal ka na pong hinihintay ng kuya ko. Muntik ko nang makalimutan. Ito po ang bayad sa paghatid ninyo sa akin sa ospital. Pwede ka nang umalis ngayon. Magtigil ka na. Bastos, bitawan mo ako. Pagkatapos mong gamitin ako, itinulak mo ako. Hindi ba't masyado kang walang konsensya? Ikaw, kapitalistang aso, nagsasalita ka ng konsensya. Huwag mong kalimutan, kung walang hindi inaasahan. Ngayon ang araw ng ating kasunduan. Mo Xiao. Hindi mo pa rin nababago ang iyong bisyo sa pangangarap. Wala pa rin nagbago. Ang mga bagay na gusto ko, si Bo Xiao, ay hindi kailanman nawawalan. Mga bituin, anong nangyayari dito? Xiao. Pinalaya mo ang best friend ko. Kung may problema, ako ang harapin mo. Harapin kita. Paano ko magagawa yon? Walang hangganan na walang hiya. Salamat sa papuri. Kaya, sangguniin mo ako na magpakasal, o kunin mo ang kanyang bahay. Pumili ka sa dalawa. Xingchen. Yuan Qing. Gumawa ka ng hakbang. Sandali. Sasagutin ko ang iyong pangako. Asawa. Maligayang engkwentro. Umalis ka na at magpahinga ng mabuti. Pagkatapos ng 1 linggo, bibigyan kita ng 100 taon na kasal. Walang magandang wakas dito. Salamat sa mga pagbati.
Kuya, ganoon mo lang sila pinakawalan. Wala kang takot na baka tumakas siya. Sa tingin mo ba sa buong Longcheng, may makakatakas mula sa aking mga kamay? Tama rin naman. Nakakatawa talaga ang babaeng ito. Akala niya kaya niyang gamitin ang 200 piso. Pinapalis na kita. Ano bang ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang pera ko? 2 piraso lang naman yan ng pera. Regalo to sa akin ng asawa ko. Ang unang regalo niya, Yuan Chi. Magpagawa tayo ng picture frame. Ay pa-frame mo ang red along ibinigay ng asawa ko. Ilagay mo sa kwarto ko. Bituin. Ikakasal ka na ba talaga sa lalaking iyon? Kahit mamatay pa ako. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Dapat pa natin puntahan ang paaralan at magtago roon. Ang paaralan ay teritoryo niya rin. Kailangan kong pumunta sa isang lugar na hindi niya maabot. Tama. Tara na. Aayusin na natin ang mga gamit. Lola, nakauwi na po ako. Xing Chen, bakit ka nandito ngayon? Lola, miss na kita. Anong nangyari sa'yo? May nangyaring hindi maganda ba sa labas? May naranasan ka bang pang-api? Tatay, tingnan mo kung sino ang umuwi. Oh, andito na. Bituin. Bumalik ka na, pumasok ka na. Ilang araw na ang nakalipas. Nagsasalita pa ang lola mo tungkol sa'yo. Pumasok ka na. Mabilis, bumalik ka na. Lolo, ang baryo natin. Medyo liblib na. Oo naman. Bihira lang ang tao rito. Mabuti naman. Xing Chen. Anong nangyari sa'yo? Lolo, ako ay sinundan ng isang baliw. Lola, gagawan kita ng mansanas. Sige. Pakiusap, pumasok si Ginoong mo. Bituin, si Ginoong mo ay tutuloy sa ating bahay ngayong gabi. Xing Chen. Ipinapakilala ko sa iyo, si Ginoong mo. Isang negosyanteng mapagbigay. May balak siyang mamuhunan ng 2 bilyon sa ating nayon para sa mga proyekto. Ang nayon natin, uunlad na. Ang ganda naman. Tara. Halina kayo, pasok kayo, upo kayo. Mrs., ayusin mo ang silid. Ginoong mo, magpalipas kayo ng gabi sa amin ngayong gabi. Ay, pupunta na ako. Xing Chen, masama ang likod ng lola mo. Tutulungan ko siya. Ikaw na lang ang bahala. Sa Ginoong mo Kailangan mo bang ipaliwanag ito sa akin? Ano ang ipapaliwanag? Ipapaliwanag mo ba ang iyong pag-iiwan? Jiang Xing Chen, pumayag ka ng pakasalan ako. Bakit ka tumatakbo? Ikaw ang nagpilit. Sige, gagawin ko ulit na ikaw ay maging handang-handa. Matandang lalaki, tanungin mo si Ginoong mo kung ano ang gusto niyang kainin. Mamaya ay gagawan ko siya ng pagkain. Huwag ipaalam sa mga lolo at lola ang tungkol sa ating relasyon. Bakit? Hindi ba siya isang lalaking maipagmamalaki? Hindi. Dahil ikaw ay isang pasakol. Sige, kung hihingin mo sa akin, papalayain kita. Ikaw ba, kailangan talagang maging bastos? Oo. Ano bang nangyayari dito? Ginoong mo, pakiusap na. Naiwang masamid si Ginang Jiang. Ay, mag-ingat ka sa susunod, bata. Ginoong mo, Lola Xing Chen, maaari bang itanong kung ano ang gusto mong kainin? Gagawan kita mamaya, hindi ako mapili sa pagkain. Okay lang sa akin kahit ano. Oh, ayos lang. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Ano? Isang beses lang, hindi ba sapat? Huwag kang maglangad ng labis. Mukhang hindi ka naman tumututol na ipaalam sa kanila, sa mga matatanda, ang relasyon natin.
Ano ba talaga ang gusto mo? Alisin mo yung mga maruruming gamit mo. Ayoko. Tiningnan ko na ang balance ng card mo. 47 piso at 3 sentimo lang. May sakit ka ba? Bakit mo tinitingnan ang balanse ko? Nagdeposito ako ng 100 milyon. Hindi ko ito papayagan. Ang babae ko, hindi dapat bumaba ang balanse sa kanyang card sa 9 na digit. Sira ang ulo. Bukas, susubukan na natin ang wedding dress. Kung muli kang tatakas, ilalagay kita sa kulungan ng aso. Ginoong mo. Simpleng-simple lang dito sa bayan namin. Hindi ko alam kung kakayanin mo ba. Walang problema. Oh, Ziwer, Yifan. Pumasok ka na. Bumalik na si Sheng-Chen. Yifan ge, narinig kong bumalik ka. Kailangan mo akong bigyan ng pagkakataon na magluto ng masarap para sa iyo. Sa tingin ko, ang pagdadala ninyo ng gulay ay pagkukunwari lang. Ang pakikipagkita kay Sheng-Chen ang tunay na dahilan. Sheng-Chen, matagal na kitang hindi nakita. Oy, Sheng-Chen, ang gwapong lalaking iyon, boyfriend mo ba? Ang gwapong lalaking iyon, boyfriend mo ba? Wala akong relasyon sa kanya. Salamat, ito po si Ginoong Mo. Isa siyang negosyante, mag-i-invest siya ng 200 milyon. Ginoong Mo. Pwede po bang? Itanong, ano ang mga yaman ng aming nayon? Maaari mong gamitin ito. Dahil may tao akong gustong makita sa inyong nayon, na nandyan. Oh, Ginoong Mo, may kakilala ka pa sa aming nayon. Oo. Tama. Dumating na si Sheng-Chen, kumain ka ng marami. Ito ang paborito mong ulam. Noong bata ka, ito ang ginawa ng kuya mo na si Yifan. Oh, Yifan. Naaalala mo pa ba ang mga gusto ni Sheng-Chen? Bakit mo naman nakalimutan? Kung sasabihin ko sa iyo, sina Sheng-Chen at Yifan, nung mga bata pa sila ay may pinagkasundo ang pagpapakasal. Ang pinagkasundo ang pagpapakasal na iyan, ang nanay mo at ako, ang nag-ayos niyan. Ay, tingnan mo itong sira kong bibig. Sheng-Chen, ako at ang mama mo, ay pinakamabuting magkaibigan. Nagkasundo pa kami. Napag tumanda na, pupunta sa bahay ang unan, pero hindi ko inasahan. Napakabata niya. Na sumama sa tatay mo. Paano mo naman maiisip iyon? Kasalanan ito ng mga demonyong bumubuhay ng walang kaluluwa. Sila ang nagmonopolyo sa merkado, at sumisira sa industriya. Ay naku, pinilit ang aking manugang, na walang ibang daan. Itong mga kapitalistang kumakain ng tao. Itong mga kapitalistang kumakain ng tao, tama. Itong si Mok Xiao, hayop talaga siya. Sino man ang makakasalubong sa kanya, malas. Talagang hindi siya isang tao, sino mang makatagpo sa kanya, malas. Ang Mo family ay may kapangyarihan. Ang Mo Xiao ay talagang walang takot. Walang makasabi sa mundong ito. Itong Mo Xiao, talagang isang basura. Isang walang kahihiyan. Walang hangganan. Sa tingin ko, itong Mok Xiao, mawawalan din ng saysay. Ginoong Mok, ano sa tingin mo? Sa tingin ko tama ka. Ay, Ginoong Mo, pareho kayong apelyido na Mo. Baka ikaw ay isang sangay ng pamilya mo, hindi ba? Oo. Ginoong Mo, hindi ka tulad ng masamang tao na si Mo Xiao. Talaga. Si Ginoong Mo ay mabuting tao. Oo. Halika, Ginoong Mo, kumain ka ng marami. Kumain ka na. Kumain ka ng marami. Kumain ka ng marami. Pumunta ka at tulungan akong imbestigahan ng isang bagay. Ang ama ni Jiang Sheng-Chen. Paano siya namatay 2 taon na ang nakakaraan? Oo. Aling Li, Kuya Yifan. Kumakain ulit kayo bukas. Magluluto ako ng masasarap na pagkain para sa inyo. Sige. Colin. Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Pang-asawa ko. Ikaw ang matandang asawa ko. At nagluluto ka ng pagkain para sa ibang lalaki. Imposible. Sa tingin mo ba? Papakasalan ko. Ang pumatay sa ina ko. Ginagawa ko ito para sa kanya. Alam mo ba, may mga tao na namamatay dahil sa
Isang ganitong sitwasyon, wala kang ibang kaibigan, wala kang ibang kasama na mamatay dahil sa kanilang katawan. Ikaw ay, sagan ng hangin mo, kaya mo bang takpan ang lahat? Kaya mo bang itago ang lahat ng ito? Ang katahimikan. Mamaya, bibigyan kita, ng sapat na dahilan at katibayan. 100. Ngayon, sinasabi mo ito, naging madali na, titang ina mo, hindi na ako makabalik, sa mundo mo, wala akong silbi, walang mali sa nakikita mo. Sa akin, ang mundo ay walang saya, pagdating sa pangalan. Tayo ay nasa isang antas. Nakatadhana tayong maging ganito, mga taos mundo. Lubos na buhay, pakawalan mo ako. Ikaw. Hindi ito para sa isang uri, ito ay isang antas ng depensa. Ito ay isang antas ng depensa. Buwanang may pagkakaibigan. Nasa labi mo ang pagnanasa. Ganun lang ka-simple. Ang libro mo ay parang J lang. Bakit mo sinasabi na gusto mo ako? Nang unang makita kita, pabilis ang tibok ng puso ko. Sapat na ba ang dahilan na ito? Bitawan mo ako. Nakatira ka sa Shinhanggong. Pwede ka bang magpahinga sa Shinhang? Bitawan mo ang mga bituin. Isang fancy. Ikaw ang nag-aalaga, di ba? Nakarinig ang mga bituin ng pinto. Ngayon ang pinaghalong isda ay sagrado na. Siya ang malakas. Ikaw ba yun? Ako ay kasalukuyang isang tulog na guro. Lola Gia, mangyaring gawin. Si Fan. Huwag pumunta. Lolo at Lola. Zongchen. Hindi ba ikaw? Bakit siya ganyan? Naninira ba siya sa'yo? Walang anuman. Ito ang aking problema. Ako ang magdedesisyon dito. Bumalik ka na, Xiaofang. Huwag kang makialam sa mga bagay na ito. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Narinig mo ba, Han? Umalis ka na. Huwag mong asahang matagpuan mo ako kailanman. Sa pagkakataong ito, huwag mong asahang matagpuan mo ako, mga bituin. Panky, palagi kang nagiging ganito. Panky, bakit palagi kang ganito? Nandyan na naman ang mga kalokohan mo. Masama ito para sa iyo, kaya't nanatili ka rito. Xingchen, saan ka pupunta? Sa tingin ko'y baliw lang siya. Pupunta ako, hindi niya ako mahahanap. Alam ko ang maraming lugar. Sasamahan kita. Ano ang relasyon mo sa mga bituin? Bakit kailangan mo siyang hanapin? Song Jia, nakakonekta na kami sa satellite. Nakalock na ito. Si Miss Jiang ay nasa tamang posisyon. Kasama siya ni Deng Yifan. Kailangan ba natin isa uli ang nilaga? Jiang Xingchen, nakapag-ayos na ba tayo ng oras? Sa pagkakataong ito, hayaan kong hanapin ako ni Dun. Xingchen ha, anong nangyari dito? Ako ang nagbigay ng pondo. Ang pera ay nakatakdang ipasa na. Kaya, maging kalmado ka lang. Salamat, Yifan. Salamat sa iyo. Ayos lang. Han She. Bakit ka galit sa akin? Sabi ni Ran, nagsalita na ako bago ang pagbabago. Inaalagaan ni Zhang si Zuyo ng mabuti. Ano ang nangyayari, J. Yifan? Ano yun? May nagsisigaw. Pinapasaya ako. Kailangan kong hayaan kang makita ang iyong lola, makita ang iyong lolo. Ano yun? It's too hard and cheap, it won't be cheap. Rain, oh rain, I got to your head. Anong tawag mo sa akin? Ano yun? Naku. Now I see Sige, ang lolo't lola ng asawa, inalagaan ko na. Nandyan si Tansheng para sa lutong kanin. Siya. Hindi ko alam, doon sa lutong buhay na noodles. Pumunta lang para subukan ang wedding gown, tapos makikita ang iyong lolo at lola. Maging maayos ka sa lungsod. Kung mangyari man iyon, ipapabayad kita ng sakit na dulot nito. Tama ang oras na ito. Ngayon, pupunta ako para hanapin siya. Xingchen, hindi ka pwedeng pumunta. Isa siyang baliw.
Umalis ka na. Isa ka palang dagdag sa mga tao. Makakagapos niya. Sigurado na ako. Hindi ko na kaya ang mga sugat ko. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Grabe naman siyang ganoon kasama ang ugali. Pati ang dalawang matanda ay hindi niya pinatawad. Kuripot, ngayon ay isang sibilisadong lipunan na tayo. Tiyak na hindi niya magagawang sakta ng ibang tao. Siya naman kasi ay mayaman. Hindi ko siya mapapatawad. Ano ba ang nangyayari? Pumunta sa pagsusugal ng konsensya. Siyang bunga. Liam Roger umupo. Pinalaya mo ang aking lolo. Bakit mo akalain? Makikinig ako sa iyo. Kaya ano ang iyong nais na mangyari? Naalala mo pa, ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Ano ang pinag-uusapan mo? Kung hindi ka maghihiyaw, hindi ko maipapangako na magiging maayos ang iyong sitwasyon. Lola, Lolo, Nick, ayos lang ba kayo? Yung masamang tao si Moshao, hindi kayo nasaktan, di ba? Pasensya na, ako ang nagunjok sa baliw na iyon. Nahihirapan kayo dahil sa akin. Balo ang bata, anong sinasabi mong kalokohan? Sa ganitong edad na nila lolo at lola, ano pa ba ang kanilang dapat ikatakot? Ang kinakatakutan namin ay ikaw. Oo nga, basta ba ayos ka lang? Xing Chen, ano na ang gagawin mo ngayon? Talaga bang pakakasalan mo si Moshao? Hindi, kahit mamatay pa ako, ay hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi mo dapat gawin yan. 20 taon ka pa lang. Dapat mong pahalagahan ang buhay mo. Lola, hindi ako pwedeng magpakasal sa isa. Ang pumatay sa aking mga magulang. Hindi ko kayang gawin yan. Walang anuman, pag-iisipan pa natin ito. Xing Chen, kung ako ang tatanungin, magsimula ka na, maghanap ka ng lalaki at magpakasal. Hindi naman siya pwedeng. Aagawin mo ba ang isang babaeng may asawa? Hindi naman niya pwedeng. Aagawin ang isang babaeng may asawa. Aling Lizzie, sa tingin ko, ang parang iyan. Mukhang magandang ideya. Sa tingin ko, hindi. Sa sobrang ikli ng panahon. Saan ka ba makakahanap ng tao? Pakakasalan mo. Si Ifan naman, di ba? Ang anak ko, Ifan. Kung gaano kanya kamahal. Alam mo naman yan. Bukod pa riyan, may pangako na silang dalawa mula pagkabata. Basta't gusto ng mga bituin. Maaaring ikasal anumang oras. Hindi pwede. Hindi ko gusto si Kuya Ifan. Kung pakakasalan ko siya, hindi ito patas para sa kanya. Siguradong gustong gusto ni Ifan. Kahit na ang pamilya namin, walang kayamanan ng mga mo. Ngunit, Tia, at si Ifan, tiyak na magiging mabuti sila sa iyo. Zonjia, hindi kayo pwedeng umalis dito. Bakit hindi, Ginang? Jiang, inutusan si Ginoong Xiao na bago magsimula ang kasal, hindi ka maaaring umalis sa bahay na ito. Kung mayroon kang kailangan, maaari mo akong sabihan, paalisin sila. Magandang araw, Ginang. Narinig mo ba ang sinabi ko? Narinig mo ba? Palayain mo sila, matandang Ginang. Ito ang utos ni Ginoong Xiao. Ako, hindi ko kayang sumuwi. Ganun ba? Tutulong na lang ako. Tutulungan kita. Kunin mo na ang perang ito. Umalis ka na. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Salamat po, tita. Sige na, magpakasal na kayo. Para mawala na ang pag-asa niya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. You make it look like Pagkatapos ng araw na ito, ikaw na ang aking lehitimong asawa. Bakit ka sobrang kinakabahan? Sino ka? Sino ka? Saan na si Jiang Xingchen? Kapatid, tama na, huminto ka na. Alam mo na matagal na, hindi siya si Jiang Xingchen, Moshao. Bitawan mo ako, gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ikaw ang may gawa niyan, tumakas na siya. Ayaw niya naman talaga pakasalan ka. Natakot akong wala kang bride sa kasal mo. Kaya naghanap ako ng panandalian mong kapalit, kahit na siya mismo ang umalis. Sinadya mo siyang palayasin. Kaya nga, ginawa mo yan para sa isang babae na walang halaga. Itinutok mo ang baril sa ulo ng iyong ina. Kuya, ikaw, calm down.
Para din yan sa ikabubuti mo. Oh, ayaw talagang magpakasal ni Jiang Shengchen sa'yo. Bakit kailangan mo siyang ipilit? Ako, si Mong Xiao, ang asawa ko. Siya lang at wala ng iba. Luan Qin, hanggang sa buong syudad ay magkaroon ng alerto. Sisikapin kung mahanap siya kahit pa kailangan kong hukayin ng buong lupa. Oo, hindi na kailangan pang hanapin. Siya ay kasal na sa ibang lalaki. Kahit sino pa ang kanyang pakasalan. Siya ay mananatiling babae ko, si Mong Xiao. Ginoong Deng, handa ka bang maging kasama ni Ginang? Jack, mamahalin siya at igagalang sa buong buhay mo, at poprotektahan siya. Handa ako. Ginang, Jack, nais mo bang maging kapareha si Jideng? Saan man ang kahirapan o kayamanan, hindi ka ba aalis sa kanya? Ayaw niya. Ha, ginto. Diyos ko, may ginto pa. May mga ginto sa langit. Inihaw na taon. Jiang Shengchen. Hoy, kapatid, huwag kang tumakbo. Kapatid, muntik na akong magalit ngayon. Bakit ka tatakbo? Pakakasalan mo ako. Mahirap ba? Kahit na tatlo ako, hindi kita pakakasalan. Saktan mo na ako. Hindi mo ako matatalo. Hindi kita papayag ang maging tatlo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kailanman ay mananatili sa aking tabi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Humakbang ka pabalik. Inuutusan kitang humakbang pabalik. Kung hindi, gagawin ko ito sa harap mo. Sinta. Huwag mong saktan ang sarili mo. Gusto mo bang ipahamak silang lahat? Kasama mo sa libingan. Huwag kang gagalaw. Sira ulo ka. Pakawalan mo na sila. Wala silang kasalanan. Mahal, ang buhay nila ngayon. Nasa iyong mga kamay. Kung sakaling sasaktan mo ang iyong sarili, sila ay makikidigma sa iyo. Ngunit kung susundin mo ng mabuti, hindi lamang sila magiging ligtas. Magkakaroon pa sila ng mahabang buhay, pera na hindi mauubos. Kinalaya mo sila. Susundin ko ang sinasabi mo. Sige. Kapag ikinasal na tayo, lahat sila ay magiging ligtas. Okay. Ngayon, ideklara ko, muling magsisimula ang kasal. Magsimula na tayo. Sundin ang proseso. Ginoong Mo, nais mo bang makipag-ugnayan kay Ginang, Jiang, bilang kapareha? Mahalin siya habang buhay, igalang siya, at pangalagaan siya. Nais ko. Ginang, Jiang, ikaw ay pumapayag bang maging kagiyak ni Mr. Mo, at maging mag-asawa, sa hirap man o ginhawa, hanggang sa kamatayan? Hindi. Oo, pumapayag ako. Ikalat at ikalima, palitan ang singsing. Tapos na. Hindi kita pagsisisihan. Ang pinili mo ngayon. Jiang Shengchen. Sa mundong ito, walang ibang nagmamahal sa iyo ng higit sa akin. Huwag magsabi ng mga nakakasuklam na salita. Lahat ng aking kapalaran. Ikaw ang nagdala nito. I-hatred kita habang buhay. Walang anuman. Darating ng araw na mamahalin mo ako. Sandali. Palayain mo muna sila. Gusto kong saktan ang mga masama. Ngayon ang kasal namin ni Shengchen. Bakit mo? Kailangan siyang agawin mula sa akin. Gusto ko na siya. Nang mahigit 20 taon, linawin mo. Hindi siya gusto ka. Ginagawa lang niya ito para umiwas sa akin.
Kaya lang napilitan akong pumili sa'yo. Huwag mong sabihin na para kang isang bayani. Isa ka lang din naman, na sumasamantala sa kahinaan ng iba. Saan ba ang pagiging mas mataas ang moral mo kaysa sa akin? Xiaoye, ang lalaking ito ay may masamang intensyon sa hipag ko. Dapat na siyang patayin, o kaya'y alisin na natin siya. Hilahin mo na siya. Huwag. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Huwag siyang saktan. Mahal ko. Asawa ko. Opo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Huwag mo siyang saktan. Opo. Simula ngayon. Ang lahat ay susundin ko. Ang sinabi ng asawa ko. Para sa aking kapatid, at bilang pasasalamat sa mga nakaraang taon, sa pag-aalaga ninyo sa aking hipag, sa lahat ng narito ngayon, kayong lahat ay maaaring kumuha ng 10 milyon. Ina, bumalik na ang kuya. Mo Xiao, pinabayaan mo ang mga bisita, pinabayaan mo ang bagong kasal mo. Alam mo ba, kung gaano ka nakakahiya kay Zeki ngayon? Mabilis kang pumunta, humingi ka ng tawad kay Zeki. Nanay, ang aking ikakasal. Narito na po. Pauwi na po kami. Kasal na po kami. Ano? Tapos si Zeki, ano ang gagawin natin sa kanya? Mo yun. Sa pagkukunwari na asawa ko, paano ko ito haharapin? Pagkukunwari na kapatid na babae, diretsong gawin silan. Nanay, may asawa na ako ngayon. Simula ngayon. Ang mga ibinigay mong ito sa akin, mga ibon, sino mang lumapit sa akin, sa loob ng 3 hakbang, pupunin ko ang kanilang buhay. Sino mang lumapit sa akin, sa loob ng 3 hakbang, papatayin ko sila. Ikaw, gusto mo ba akong pahirapan? Tara na. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Huwag mo naman akong hawakan. Hindi pa ako handa. Pwede, bibigyan kita ng sapat na oras para makapaghanda, basta't manatili ka lang sa tabi ko, kahit gaano katagal pa ang gusto mong maghanda. Regalo ko sa iyo para sa kasal natin. Tingnan mo. Ulat sa mga ari-arian para sa aking asawa. Buod ng mga ari-arian sa pangalan ni Mo Xiao. 4,376 na unit. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Ito ang lahat ng ari-arian ko. Mga bahay, sasakyan, pera, mga stocks, sa hinaharap, iyon na lahat ito. Ayaw ko. Sabi ko na, hindi ko ito kailangan. Iyan ang maruming pera mo. Ikaw ang asawa ko. May obligasyon kang pangalagaan ng pera ko. Tapos hindi ka matatakot na gagamitin ko ang perang yan para tumakas. May sisalaman mo ba ang iyong sarili sa palad ko? Kung ganoon, gagamitin ko ang perang ito para i-donate lahat. Basta mag-donate. Maraming mozi dito. Mga kapitalistang aso. Anong tawag mo sa akin? Kung hindi mo ako tatawagin. Mahal. Matulog ka na. Ibigay ko sa iyo ang kwarto. Kung may kailangan, tawagin mo ako. Gina. Mabilis, bumangon ka na. May malaking nangyari. Ginang. Mabilis, bumangon ka na. May malaking nangyari. Pumasok ka muna. Bakit natutulog ka pa hanggang ngayon, Ginang? Bakit di ka pa bumangon? May ganyan bang? Babae sa ibang bahay. Magsimula ka ng magayos at bumaba. Naghihintay na sa'yo ang Ginang. Sa ibaba. Inang, pakisalo ng tsaa. Ano ang tawag mo sa akin? Hindi man lang makatawag ng tao. Talagang galing siya sa mababang antas ng lipunan. Puro na lang. Mga maruming pang-aakit. Hinuhuli ang malaking binata. Hindi lang hindi siya makatawag. Mali pa ang galaw sa paghandog ng tsaa. Walang silbi. Dahil ayaw uminom ng tsaa ng biyanan ko, aalis na po ako. Teka, galing ka pa naman sa isang mahirap na lugar. Talagang walang alam sa asal. Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Hindi ba'y umalis na ang bunso? Saan ka nasunod? Tingnan ko nga. Ayos lang ako. Mo yun, kunin mo ang kahon ng gamot.
Talagang ayos lang ako. Yung gamot sa paso, pag na-spray mo yan, hindi na masakit. Mo Xiao, ang pinakasalan mo ay isang babae. Hindi isang ninuno. Bakit hindi ko alam? Mayroon pa palang kaugalian ng pag-aalay ng Charito sa bahay. Ginang at Panginoong Bunso, gusto lang po ninyo. Naturuan siya ng kaugalian, para hindi siya mapahiya dahil sa kanyang kawalang galang. Upang hindi mapahamak ang pamilya mo. Kawalang galang. Simula ngayon. Ang sasabihin ng aking asawa ay siyang batas. Mahal na Ginoo, Li Fei, bilang kitiwala ng pamilya mo. Hindi mo ba moari kung sino ang may bahay sa bahay na ito? Mukhang hindi ka rin naman. Gaanong nagnanais sa trabahong ito? Sir, hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Ginoong mayaman, hindi ko yun ibig sabihin. Mo yun, ilagay siya sa Africa. Walang aking pahintulot, huwag siyang bumalik sa bansa. Ayoko sa Africa. Ginoong panganay, hindi na ako muling manggahay. Sinabi lang ni Mo Xiao Lupei, ng ilang tunay na salita, sobra ka naman yata. Nanay, kung muli kang magsalita para sa kanya ngayon, ipapadala kita sa ibang bansa para magretiro. Ikaw. Ginoo. Pakisabi mo naman para sa akin. Gagawin ko naman yan, ng buong puso ko sa inyo. Isang hamak na tao lang ako. Hindi mo na kailangan ng pag-aalaga ko. Okay na po ako, pasensya na po. Hindi naman ito kasalanan mo. Walang anuman. Gusto kong umuwi sandali. Kakain kasama ang lolo at lola. Sasama ako sa'yo. Halika, uminom tayo ng tubig. Bagamat hindi ko alam, bakit kailangan mo ng mga bituin. Pero kasal na tayo. Sana maging mabuti ka sa kanya sa hinaharap. Hindi ko hahayaang masaktan si Xing Chen. Xing Chen, may sasabihin ako sa iyo. Xing Chen, may sasabihin ako sa iyo. Kuya Yifan, huwag mo na akong hanapin pa. Kung malaman ito ni Mo Xiao, hindi ka niya patatawarin. Hindi na ako natatakot sa kanya ngayon. Sama ka muna sa akin sa isang lugar. Ay, Fange. Bakit mo ako dinala dito? Ginang, Jiang, sa wakas nagkita rin tayo. Xing Chen, ipakilala kita. Ito si Ginoong Chi. Siya ang matinding kalaban ni Mo Xiao. Ngayon naman ako, samilong na ako kay Master Chi. Kaya huwag ka nang matakot. Kay Mo Xiao, ang walang hiyang iyon. Papatayin siya ni Master Chi. Kuya Yuan, hindi mo naman kailangang gawin iyan. Bituin. Gusto mo bang kontrolado ka ng hayop na iyon? Habang buhay, nang inis ko siya. Problema ko to ni Mo Xiao. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo, para lang tulungan ako. Hindi mo kailangang gawin yan. Ang mga bituin, ito ay lahat sa aking kagustuhan. Hindi mo kailangang magalit sa sarili mo. HMPH, Ginang, Jiang, talagang isang mabait na batang babae. Sigurado akong ang iyong mga magulang, ay mga mabait at tapat na tao rin. Huwag masyadong madali umalis. Narito ako. Mayroon akong CCTV footage bago tumalon ang iyong ama noon. Ginang, Jiang, hindi ba ninyo gustong makita? Paano nga ba? Naitulak ng mga tauhan ni Mo Xiao, ang inyong ama sa bingit ng kapahamakan. Ang CCTV footage noon, ay napakahirap hanapin maging ng pulisya. Bakit kayo mayroon nito, mga bituin? Napakalaki ng kaya ni Master Chi. Kung sasang-ayon po kayong makipagtulungan sa akin, Ginang Jiang, hindi ko lang po kayo matutulungang makalaya kay Mo Xiao. Matutulungan ko rin kayong makapaghiganti sa inyong mga magulang. Sigurado po akong ayaw ninyo rin, Ginang Jiang, na araw-araw nakasama ang mga pumatay sa inyong mga magulang. Magkatabi tayong matulog. Sa ganoon, ang iyong mga magulang ay mapapanatag na sa kabilang buhay. Paano mo gustong makipagtulungan? Ang clip na ito ng necktie ay mayroong isang maliit na micro-spy device. Ibinigay mo ito kay Mo Xiao dahil sa pagkagusto niya sa iyo. Lagi siyang may dalang. Kailangan kita, sabihin mo sa akin ng ilang impormasyon tungkol sa kanya. Ang cellphone na ito ay dumaan sa espesyal na proseso. Lahat ng impormasyon ay naka-encrypt. Gamitin mo ito para makipag-ugnayan sa akin. Huwag mag-alala, hindi makikita ni Mo Xiao ito. Miss Jiang, basta magpakita ka lang ng magandang asal. Ang video ng CCTV bago mahulog ang iyong ama, ibibigay ko sa iyo. Hello, Miss Jiang.
Ilang araw na ang nakalipas. Parang hindi mo pa rin. Binibigay ang regalo kay Mo Xiao. Hindi naman bobo si Mo Xiao. Sobrang inis ako sa kanya. Bigla na lang. Magbibigay ako ng regalo sa kanya. Hindi ba siya magdududa? Naghahanap lang ako ng pagkakataon para makapagbigay ng regalo. Kung sige lang. Jiang, kung nais mong mabilis na makaalis sa mga drug lord, mas mabuting magmadali ka. Ang boses mo. Lahat ng tawag sa cellphone na ito ay naiproseso na gamit ang voice changer. Ganon din sa iyo. Kaya, Ginang, Jiang, maaari kang makipag-usap sa akin ng kahit ano. Huwag mag-alala, matutuntun ng drug lord. Sige, hahanapan ko ng pagkakataon agad. Hindi naman ako tanga. Gusto ko lang makaalis sa drug lord. Ayoko lang magamit ka. Uy, narinig mo na ba? Ang lihim ng misis. Uy, narinig mo na ba? Ang lihim ng ginang. Anong lihim? Narinig ko kasi. Ang ginang ay galing sa isang training program para sa mga sosyalita. Training para mangakit ng mga mayayamang lalaki. Ang init naman ito. Sino ang nagsabi sa'yo kahapon? Narinig ko sa matandang babae. Sabi pa ng matandang babae na ang kabataan ay hindi natural na magandang babae. Siguradong nagpa-opera siya at hindi rin malinis ang buhay niya. Nasa labas, oo, maraming lalaki. Masyadong kakaunti ang karanasan ng ating binatang mayaman. Nakaloko siya sa kanya kapag nalaman ng binatang mayaman ang tunay na pagkatao niya. Siguradong iibigin niya ito. Sige na, huwag ka nang magsalita, mas mabuti pang magtrabaho ka. Naiinis ako sa iyo. Sino ka? Ikaw nga si Mo Xiao, di ba? Ikaw ay... Ako ay isang taong pwedeng bigyan ka ng berdeng sombrero. Ikaw ang ikatlong tao sa iyong kasal. Ako ang ikatlong tao sa iyong kasal. Maaaring maglagay sa iyo ng berdeng sombrero. Alam mo ba kung paano namatay? Ang huling tao na nagsalita ng walang kabuluhan sa harap ko. Hindi ko alam. Pero alam ko maraming sikreto ang misis mo. Gusto mo bang marinig? Sige. Ang totoo, nagpa-opera ang misis mo. Ang tunay na siya. Napakapangit. At saka, hindi rin siya kasing ganda ng akala mo. Napakasimple. Noong nasa kolehiyo pa siya, nakipag-ugnayan na siya sa daan-daang lalaki na nagkaroon ng relasyon. Ang kanyang pribadong buhay ay gulo na hindi mo maisip. Makinig ka. Kung muling makakapagsalita ka ng masama tungkol sa aking asawa, naghihintay ka lang na maputol ako sa piraso. Ganito lang kaunti at hindi mo na kaya, mas masakit pa ang susunod. Ang iyong asawa, nagawa ko na siyang laruan ng napakaraming beses. At saka, nahawahan ko pa siya ng sakit. Ilang araw na kayong kasal. Dapat nahawa ka rin niya. Ay, ginoong mo. Hindi ko akalain na darating ka sa ganitong sitwasyon. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang sanang ipaalala sa iyo bilang nakaranas na. Isang magandang paalala. Kung hindi ka katulad ko, na may espesyal na panlasa, na mahilig sa mga ganitong babae, dapat ay makipaghiwalay ka na sa kanya. Ang sinasabi mo ay hindi ko paniniwalaan, pero nagtagumpay kang pasamain ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na hahanapin kita. Para magdusa ka sa iyong mga kasinungalingan tungkol sa aking asawa, magbabayad ka ng presyo. Yuan Qing. Itong numero, pakiimbestiga, agad mo akong bigyan ng lokasyon niya. Hanapin mo ang taong ito. Oo. Bakit naghang? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ang dami kong pinakalat na chismis. Bakit hindi ka naniniwala? Wala na akong mukha. Dapat ay maniwala ka. Nahuli mo na ang tunay kong pagkatao. Tapos, makikipaghiwalay ka sa akin. Paano gumawa ng chismis na mas kapani-paniwala? Ginoong Xiao, ang lokasyon ng telepono, nakatukoy na, o nagmula ito sa inyong bilya, na tinawagan. Ano ang sinabi mo? Bituin. Anong nangyari? Wala naman. Bumalik ako para tingnan kung ligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, gagawin ko ba sa asawa mo ang anuman? Nanay, hindi ito tungkol sa iyo. May nakita ka bang kahina-hinalang tao sa paligid ng bahay mo kamakailan? May mga taong nagkukwento ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala akong paniniwala sa kahit isang salita. Paano ka hindi maniniwala? Dapat ka talagang maniwala.
Nandito ako sa iyong tabi. Magdadagdag ako ng tao. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng sinuman. Sasabihin mo pang wala akong kinalaman dito. Tinutokso mo ako. Tinutukoy mo ako, di ba? Kahapon lang ay nagkalat ka ng chismis tungkol sa kanya. Ganoon ba talaga? Bakit naging ganyan ang baby? Hindi niya ako pinaniwalaan. Nangangahulugan ba ito na nag-aksaya ako ng oras? Ginoong mo, ang babae sa litrato. Dapat ay hindi mahirap malaman kung sino siya. Siya ang iyong asawang si Jiang Shengchen. Ito ang kuha ko habang nilalaro ko siya. Nakuha ko ito, kaya lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Ang iyong asawa ay isang basang sapatos. Ito ay ang aking laruan sa loob ng maraming taon. Ako'y labis na nagtataka. Bakit ka ganito kaaktibo na sinisira ang aking asawa? Anong layunin mo talaga? Ano bang layunin ko? Dapat siyang magpasalamat sa akin. Dahil nakita mong maliwanag ang isang babaeng hindi naman karapat-dapat na gustuhin. Isang taong gaya mo na mataas ang tingin sa sarili. Hindi siya karapat-dapat sa'yo, kaya magdiborsyo ka na. Ibalik mo na siya sa akin. Hindi pa ako tapos sa kanya. Huwag kang mangarap. Hindi mo siya makukuha. Si Jiang Shengchen's buhay na ito ay tanging akin lamang. HMTH. Talaga ba? Nailabas ko na siya ng ilang daang beses. Gusto mo rin ba? Nakita mo ba ang kanyang likod? May buwan naman siya ba? Sasabihin ko sa iyo. Tumahimik ka. Ano? Hindi mo na kaya? Tiyak na hahanapin kita. Kahit nasaan ka man. Tiyak na papahirapan ko ang asawa ko. Magbabayad ka ng halaga. Hindi mo ako mahahanap. Si Mo Da Xiao. Magmadali ka ng makipaghiwalay. Makakasira ka sa buong buhay mo. Nasa litrato na ito. Dapat naniniwala ka na ngayon. Bakit ka nandito? Dinalaw kita. Hindi ba't kanina lang kita nakita? Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi pa ako handa. Wala akong ginagawa. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Ang mga sugatang ito ay gawa ng lalaking iyon. Sa wakas, naniniwala ka na ba? Oo, iyon ay gawa ng ibang lalaki. Ako, matagal na akong may ibang lalaki sa likod mo. Hindi talaga ako isang mabuting babae. Ayos lang. Mula ngayon, nasa tabi mo na ako. Walang sino man ang mangangahas pang mga api sa iyo. Sino man ang may gawa ng mga sugat na ito, gagaling din ang lahat dito sa akin. Papatayin kita, sumpa ka. Ikakamatay mo ang mga magulang mo. Gusto mo bang patayin ang pamilya namin? Nang bumangon ang tiyungin mo kaninang umaga, nasugatan ang kanyang binti. Sa'yo ito, ikaw ang malas. Sino ang magtatangkang kumuha sa isang malas tulad mo? Walang sino man. Bakit ka umiiyak? Mula nang mahalin kita simula noon, wala nang halaga ang iyong nakaraan. Dito sa akin. Ikaw ay palaging mabuting babae. Palagi kang pagmamahal na matatag. Huwag nang umiyak, yung lalaki. Ay aayusin ko para sa iyo. Para sa aking babae. Siyang. Puso'y lumilikha.
Binibining Jiang, bakit? Hindi mo ibinigay ang espiya sa kay Mo Xiao, at itinapon mo pa ito, ikaw. Kaya mong subaybayan ang aking mga galaw. Siyempre, kung hindi, bakit ko ibibigay ang cellphone? Kay MS, Jiang. Si MS, Jiang ay napakagaling talaga maglaro Gumagamit ng pinrosesong cellphone, para tumawag kay Mo Xiao, at nagpakalat pa ng mga maling chismis tungkol sa kanya, para lang. Mapilitan siyang makipagdiborsyo sa iyo, talagang kahanga-hanga. Ikaw, naririnig mo ba? Isipin mo, kung malaman ni Mo Xiao, na tumawag siya, ang taong nagkalat ng balita at nagbanta sa kanya na makipaghiwalay, ay ikaw mismo. Siya, paano ka kaya niya titingnan? Huwag mo akong pagbantaan, kahit kailan, hindi ko. Papayag ang gamitin mo ako, hindi ko hahayaang saktan mo si Mo Xiao. Kung ganoon, wala na akong magagawa kundi, sabihin kay Ginang, Jiang at kay Mo Xiao ang mga tawag ay inilabas sa internet, upang makita ng buong bansa, kung gaano kayo kagaling maglaro bilang mag-asawa, huwag kang masyadong lumampas. Kasi naman, hindi masyadong sumusunod si Ginang. Jiang, ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, mayroon lang akong isang kondisyon. May iniwan akong isang pakete ng pulbos sa inyong balkonahe sa kwarto. Isang pakete ng pulbos. Ilagay mo ang pulbos na ito sa tubig. At painumin mo si Mok Xiao. Buburahin ko ang inyong naitalang pag-uusap. Gusto mo bang mapapatay ko si Mok Xiao sa lason? Gusto ko lang. Gusto kong makuha ang kaunting benepisyo mula sa kanya. Kapatid ako ni Mo Xiao. Paano ko siya kayang patayin? Ngunit, nang pamunuan niya ang pamilya mo, itinakwil niya kami sa talaan ng pamilya. Kaya, gusto kong siya ay masaktan ng kaunti. Bakit ko dapat kang paniwalaan? Si Ginang, Jiang ay hindi naman nai-inlove sa kanyang sariling kaaway na pumatay sa kanyang ama, di ba? Ako, mas pipiliin kong mawalan ng mukha, basta't maprotektahan si Mo Xiao. Wala akong ganoon. Ako, inaasahan ang performance ni Ginang. Jiang. Mo Xiao. Uminom ka ng gatas. Ikaw ang nagbuhos nito sa akin. Pupunta ka bang magtrabaho? Pupunta ako ngayon, para mag-usap sa ilang mga bilanggo. Manggagawa, taong nagkamali ng malaki. Mok Xiao, kung sakaling makita mo na may nagkamali sa paligid mo, ano ang gagawin mo? Napaka-interesado. Naalala mo ba, nung gabing nagkakilala tayo, hinabol ako. Ikaw ang sumama sa akin sa isang palabas, at iniligtas mo ako, oo. Pero, sino ang gustong pumatay sa iyo? Ang pinsan ko. Hindi mo pa siya nakita. Ang mga tao sa ikalawang sangay ng pamilyang Mo, ang pangalan niya ay Mo Qian. Ang ikalawang sangay ng pamilyang Mo ay puno ng ambisyon. Ang pagkamatay ng aking ama ay may kaugnayan sa kanila. Kaya pinalayas ko sila sa pamilyang Mo. Itim. Gusto ka palang patayin ni Mo Qian. Natakot ka ba? Mo Xiao. Pero, magpunta tayo sa ospital. Saan ka ba sumasakit? Ako. Wala ako. Natatakot lang ako na hindi ka komportable. Ayos lang ako. Sama-sama tayong umarap sa kriminal. Bituin. Pumunta ka sa likod ng kurtina. Makiyaw, talagang wala ka bang problema sa katawan? Wala akong sakit. Bumalik ka na sa likod ng kurtina. Tiyo. Ayaw mo pa bang magsabi ng totoo? Nalaman ko na, ang ebidensya mula sa CCTV bago bumagsak ang ama ni Sheng-Chen. Ayos na ang mga ebidensya. Jiang Saihai, ngayon ang huli mong pagkakataon. Ginang, Jiang, basta't magpakita ka ng magandang asal, ibibigay ko sa iyo ang video ng surveillance. Bago bumagsak ang iyong ama. Imposible. Yung surveillance na iyon, maliwanag na tinanggal ko na iyon. Imposible mong makuha iyon, basta't mayroon ng umiral. Ang mga teknikal na tauhan ko ay kayang ibalik iyon. Sabihin mo ang totoo, magkulong ka na. Ang iyong anak na babae at asawa ay mabubuhay pa rin. Kung hindi,
Tumingin ka muna habang sila ay pinapaslang. At saka ka pupunta para makipaglibing sa kanila, asawa. Pagsalita ka na, bilisin mo, tatay, tatay, ayaw kong mamatay, tatay. Huwag, 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 sinasabi ko, sinasabi ko. Ang ama ni Sheng Chen ay itinulak ko ng aking sariling mga kamay pababa. Noong mga araw na iyon, ang aking kumpanya, nilupig ng pakikipaglaban sa negosyo ng mga Morais, nakakaapekto. Sa isang iglap, kinakailangan ng pondo para sa operasyon. Wala na akong magawa. Kaya't pinilit ko, ang ama ni Sheng Chen na ibenta ang bahay at i-mortgage ito, para pautangin ako. Ayaw niya. Ako, ay, Jiang Saihai, Sheng Chen, ikaw na walang kwentang tao, Sheng Chen. Iyan ang buong pangyayari. Boss Xiao, naiwan ko na ang lahat ng dapat kong ipaalam. Nagmamakowa ako sa iyo. Patawarin mo ang aking asawa at anak. Susuko ako, handa akong mapreso. Sobrang baba ng pagkatao mo. Halos si Xiao Yi ang napasubo para sa'yo. Jiang Saihai, ang tatay ko ang pinatay mo. Pabayaran mo ang buhay niya. Jiang Saihai, pinatay mo ang tatay ko. Pabayaran mo ang buhay niya. Sheng Chen, pabayaran niya ang buhay niya. Ngunit hindi mo dapat madungisan ang iyong mga kamay. Mock siya. Nalaman ko na ang pagkamatay ng aking ama ay walang kinalaman sa iyo. Walang anuman. Hindi kita sinisisi. Ngunit, gumawa ako ng isang malaking pagkakamali. Ano ang dapat kong gawin? Walang anuman. Ayos lang. Pero nilagyan ko ng gamot ang gatas na ininom mo, sa loob ng gatas. Ano? Ginang, Joe, paano mo magagawa to kay Ginoong Xiao? Anong gamot ang binuhos mo? Hindi ko ilalang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ginang, Jiang, nagawa mo ito, pero parang hindi mo na kailangan ng video na iyon, dahil alam mo na. Ikaw ay kaawa-awa. Sheng Chen, lumapit ka, maaaring hilingin kay Chiyeng, na huwag kang saktan. Siya ang asawa ni Mo Xiao. Hindi rin siya pwedeng manatili. Inilipat ni Mo Xiao ang karamihan sa mga ari-arian sa kanyang pangalan. Kung hindi siya mamamatay, paano maibabalik ang mga ari-arian ng pamilya mo? Ginoong Chi, nangako ka sa akin noon. Pati ba naman ang sinasabi ko ay pinaniniwalaan mo? Ang tanga-tanga mo naman. Ginoo Chi, wala ka ng ibang pagpipilian. Sumunod ka na lang sa akin. O kaya'y mamamatay ka kasama nila. Ginoo Chi, susundin ko po kayo. Ayos lang. Kaya ang buhay ni Jiang Sheng Chen ay nasa iyo na. Pakawalan mo siya. Maaari kitang bigyan ng ari-arian ng pamilya mo. Ang ganda ng puso mo. Gusto na niyang kunin ang buhay mo. At pinoprotektahan mo pa siya. Siya ang asawa ko. Kahit na idinikit niya ang kutsilyo sa leeg ko, hindi ko hahayaang saktan siya ng iba. Mo Xiao, alam mo ba kung gaano kakamukhang isang clown? Ngayon na pinoprotektahan mo siya, para makaalis siya sa'yo. Gumamit siya ng cellphone na may binagong boses para tumawag sa'yo. Kahit ang sariling chismis mo ginawa, para lang makaalis sa'yo, demonyo. Yung mga salitang yan, ikaw ang gumawa. Pasensya na. Walang anuman. Buti na lang hindi ka nakaranas ng mga iyon. Papangako kong makakalabas ka ng ligtas. Mokihen, pakawalan mo siya. Paano kung ayaw ko? Kung hindi mo siya pakakawalan, magkakamatayan tayo. Walang sino man ang makakalabas na buhay. Ano ba tong nangyayari? Sasabihin ko sa'yo. Mo Xiao, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo inasahan, di ba? Ang iyong buhay ay nasa kamay ko pa rin. Sino ka para sabihin yan? HMPH. Oo, tama. Sino ako? Talaga, ininom mo ang aking lason na dala mo mula sa ibang bansa. Paano ka hindi mamamatay? Paano mo ako nagawang lokohin? Ang sabi mo, hindi iyon lason. Array. Malapit nang matapos ang 2 oras. Dapat ka nang mamatay dahil sa lason. Mo Xiao, kumusta ka? Siya. Nakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan niya. Mr. Mo, malapit na siyang mamatay. Ngumiti pa rin siya. Hindi mo inakala, nung una, sa aking kasal, na ninakaw mo ang bituin. Hindi mo akalaing balang araw,
Hahabulin ko ang buhay mo, kahit mamatay pa ako, hindi ka pa rin na magugustuhan. Ha ha ha, ay naku. Hindi ka nagkamali sa aking malaking pusong Mo. Mo Xiao. Noong gabing iyon 2 buwan na ang nakalipas. Dapat sana ay nandyan ako sa damuhan, at kinuha ang iyong buhay. Ngunit, siya ang nagligtas sa iyo, kaya, kailangan kong pilitin siyang gamutin ka ng lason. Ibabalik ko sa kanya ang buhay na kanyang iniligtas. Sa akin noon. Mo Xiao, naglagay ka ng bomba rito na may timer. Oo. Ilang minuto na lang ang natitira bago sumabog. May natitirang 60 segundo. O pakawalan mo siya. O wala nang makakaligtas. Nabaliw ka. Sadyang baliw ako. Kilala mo ba ako mula pa noong unang araw? Boss, gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Mock siya. Isara mo muna ang remote. Lumabas ka at hanapin si Moyen. Babantayan ka niya. Ayoko. Gusto kong makasama ka. Isara mo muna. Ayoko. Asawa. Asawa, pakiusap ko sa'yo. Asawa. Hindi tayo mamamatay. May mangyayari. Siya lang. Ano? Walang gagalaw. Nalilibutan na ang lugar na ito. Huwag kayong gagalaw. Nalilibutan na ang bahay na ito. Wala nang takas si Mao Chian ngayon. Ikaw lang. HMP. Ilang tao lang ang dala mo. At balak mong kunin ang buhay ko. Haha, Array. Mo Chian, paano? Para bang ngayon mo lang ako nakilala? Sasabihin ko sa iyo, mula nang pumasok ka sa pinto. May nakatarget na sa ulo mo. Sa isang utos ko lang. Paputok na ang ulo mo. Sumasabog na. Hahaha. Ikaw. Paano mo nalaman ng maaga? HMP. Siyempre, ako at ang hipag ko. Nauna na kaming nagplano. Para mahuli ka namin ng tuluyan. Ikaw, at manggahas ka pang kunin ako. Akala mo ba'y papayagan kitang saktan si Mo Xiao? Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa siya. Sasabihin mo pang hindi mo siya mahal. Ano ngayon kung mahal ko siya? Ito ay tungkol sa akin. Ngunit hindi ito dahilan para gamitin mo ako. Mahal, gusto mo ako. Tama nga. Isang kumot, hindi makalabas, ng 2 tao. Dalhin mo na lahat. Kailan ka, nakipag-ayos kay Mo yun, ngayong araw. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natakot ako. Kuya, kuya. Nilasundan mo talaga ako. Hindi lason. Kay Mo yun galing yun. Sabi ni Mo yun, gagantihan natin sila. Hindi ko rin alam kung anong gamot yun. Nasaan ang antidote? Kuya, walang antidote ang gamot na ito. Paano wala? Ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin? Ano? Pampabuhay na gamot. Ano? Akin. Ikaw talaga ang lunas. Kung gusto mo. Oo naman, pero kung ayaw mo, maaari akong maghanap ng ibang babae para sa kuya ko, sa labas. Masyado ka ng uwa, mak yun. Han, tara na. Saan tayo pupunta? Pauwi na tayo. Ang gamot.